Here we go. The white curtains are behind the glass door. Now the doors are being opened. Let me see first. Here we are. Coming out. Monberti. The Cardinal Proto-Deacon. Okay, Dominique Monberti. And he's smiling. He's smiling. He will give us the announcement. Here we are. Suspense. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. May bagong Santo Papa na. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang Amerikanong kardinal ang iniluklok bilang pinuno ng simbahang Katolika. Pero anong epekto nito sa ating mga Pilipino? At may koneksyon ba ito sa mga hula tungkol sa huling Santo Papa? Noong Mayo 8, 2025, sa ikalawang araw ng conclave, inanunsyo ng Vatican ang pagkakahalal kay Cardinal Robert Francis Prevost bilang ika-267 na Santo Papa, na ang napiling pangalang ay Pope Leo XIV. Siya ang unang Santo Papa na ipinanganak sa Estados Unidos, particular sa Chicago, at may karanasan bilang misyonero sa Peru, kung saan siya rin ay naging mamamayan. Ang kanyang pagkakahalal ay sinalubong ng kasiyahan at sorpresa sa buong mundo. Sa Pilipinas, nagpaabot ng pagbati ang mga obispo, pari at mga katolikong netizens. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, ito ay isang makasaysayang sandali na nagpapakita ng pagiging universal ng simbahan. Sa social media, trending ang mga hashtag na #NewPope at #Pope Leo XIV, habang ang mga Pilipinong faithful ay nagpapahayag ng kanilang suporta at pag-asa para sa bagong leader ng simbahan. Si Pope Leo XIV ay kilala sa kanyang balanseng pananaw, konserbatibo sa mga doktrina ngunit progresibo sa mga isyong panlipunan. Siya ay tutol sa ordinasyon ng kababaihan bilang mga diakono at may tradisyonal na pananaw sa mga isyong LGBTQ+. Gayunpaman, siya ay masigasig sa pagtataguyod ng karapatan ng mga migrante at mga mahihirap na nagpapakita ng kanyang malasakit sa mga marginalized sector ng lipunan. Ngunit teka, marami ang nagtatanong, ito na nga ba ang huling Santo Papa ayon sa kontrobersyal na propesiya ni Saint Malachi? Ayon sa propesiya, ang huling Papa ay tatawaging Petrus Romanus at sa kanyang pamumuno ay daranas ang simbahan ng matinding pagsubok. Bagamat hindi kinikilala ng simbahan ang propesiyang ito, hindi pa rin nawawala ang interes ng mga mananampalataya at historiador. Si Pope Leo XIV ba ay tumutugma sa simbolo ng propesiya? May kaugnayan ba sa kanyang pinanggalingan, pangalan, o misyon ang Petrus Romanus? Bilang bansang may mahigit 80 milyong Katoliko, ang Pilipinas ay may malaking papel sa simbahan. Ang pagkakahalal kay Pope Leo XIV ay maaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mas malapit na ugnayan sa pagitan ng Vatican at ng Pilipinas. May pag-asa pa ba ang mga Pilipinong kardinal gaya ni Luis Antonio Tagle na maging Santo Papa sa hinaharap? Ang bagong Papa ba ay magbibigay pansin sa Asia Pacific, sa kahirapan ng mga Pilipino o sa mga OFW? Isang bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahan ang ating nasaksihan. Maaaring may pangamba, may tanong, pero may panibagong pag-asa. Hindi lang ito usapin ng relihiyon. Isa rin itong usapin ng direksyon para sa mundo, para sa simbahan, para sa ating mga Pilipino. Anong masasabi mo sa bagong Santo Papa? Naniniwala ka rin ba sa propesiya ni Saint Malachi? I-comment mo sa baba at sabay-sabay nating bantayan ang bagong yugto ng ating pananampalataya. Annuncio vobis
Gaudium Magnum. Habemus Papam. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the walls. And mine at times is haunted by phantoms of the past.